Mabuhay! Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa sa paghahayag ng mensahe ng panaginip sa oras na ito upang hindi ka na po mainip sa paghihintay. Kaya ito na, sisimulan agad natin, tanawin ng holistic knowledge and wisdom. Ang panaginip na inapakan mo ang anumang uri ng ahas na posibleng namatay o hindi ay isang simbolo na may napakalalim at kadalasang hindi nauunawaan ng karamihan. Sapagkat karaniwang kinikilala ito bilang tanda ng hindi sinasadyang pinsala, karahasan, o kahit na masamang balita. Ngunit sa katotohanan, nagdadala ito ng mga lihim na mensahe na malalim na konektado sa pinakaloob na bahagi ng nananaginip, na nagsasabi tungkol sa proseso ng pagharap sa mga hindi sinasadyang pangyayari sa buhay, pagtuklas ng mga bagong aspeto ng ating pagkatao na maaaring hindi natin alam na naroroon, at pagkakakilanlan sa mga puwersa ng pagpapanatili ng balanse at pag-aayos ng mga bagay na tila nawawalan ng kontrol na kadalasan ay hindi nakikita ng marami. Ang pag-apak sa konteksto ng holistic na karunungan ay hindi lamang kumakatawan sa isang aksyong pisikal, kundi sa halip ay sumasagisag sa ating mga aksyon at desisyon na maaaring may hindi inaasahang epekto. Ang paraan kung paano natin hinahawakan ang mga sitwasyon sa buhay na maaaring mahina o marupok, at ang koneksyon sa mga puwersa ng pagbabago na maaaring magdulot ng paglago kahit na sa mga pangyayaring tila hindi ka nais-nais. Ang ahas mismo ay isang sinaunang simbolo na nauunawaan bilang representasyon ng pagbabago at paglago dahil sa kakayahang nitong magpalit ng balat. Ito ay kumakatawan sa mga bagong pagkakataon na maaaring hindi natin mapansin o mga aspeto ng ating sarili na maaaring tayo ay hindi sinasadyang natatapakan o hindi binibigyang pansin. Kapag pinagsama ang dalawang elemento na ito, ang pag-apak at ang ahas, lumalabas ang isang mensahe na mas malalim pa kaysa sa anumang karaniwang interpretasyon ng panaginip, na nagsasabi tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa mga epekto ng ating mga aksyon sa sarili at sa iba, sa mga yaman na nakatago sa ating kakayahang harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. At sa mga pagkakataong naghihintay para sa atin kung tayo ay magiging bukas sa proseso ng pag-unawa sa mga resulta ng ating mga aksyon at desisyon. Ang pag-apak sa ahas sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa ating unintentional self, ang mga aspeto ng ating pagkatao na maaaring gumawa ng mga aksyon o desisyon na may hindi inaasahang epekto, mga bagay na maaari nating gawin nang hindi alam ang buong kahalagahan nito o ang mga resulta na maaaring idulot nito. Karaniwang iniisip ng marami na ang pag-apak sa ahas ay isang aksyong mapang-api o hindi maganda, ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang tunay na kahalagahan nito ay nasa loob natin, sa ating kakayahang kilalanin ang mga epekto ng ating mga aksyon, sa ating kakayahang harapin ang mga resulta ng mga desisyon na ating ginawa, at sa ating kakayahang gumawa ng mga aksyong makakapagbago ng buhay ng sarili at ng iba sa paraang positibo. Halimbawa, ang mga sandali ng pagkabigla o pagkakasala na nararamdaman natin sa panaginip ay maaaring isang senyales na kailangan nating maging mas maingat sa mga aksyon at desisyon natin sa buhay. O ang mga damdaming pagkakatauhan o lakas na nararamdaman natin pagkatapos ng pag-apak ay maaaring nagsasabi tungkol sa ating tunay na kakayahang harapin ang mga kahihinatnan ng ating mga gawa. Ang pag-apak sa ahas ay dumadaan sa ating panaginip upang ipaalala sa atin na hindi natin kailangan matakot sa mga hindi inaasahang resulta ng ating mga aksyon, kundi sa halip ay matutunan na harapin ang mga ito bilang pagkakataon para sa paglago at pag-unawa. At na ang kakayahang maunawaan ang mga epekto ng ating mga gawa na maaaring nakatago sa ating mga isipan ay maaaring magbigay ng direksyon at kapanatagan sa ating landas patungo sa mas makabuluhang buhay na puno ng pagkakataong gumawa ng mga desisyon na may kahalagahan. Bukod pa rito, ang pag-apak sa ahas na posibleng namatay o hindi ay maaari ring kumakatawan sa isang malalim na proseso ng emosyonal at espiritual na paglago na nagsisimula sa pagkilala sa ating mga emosyonal na tugon sa mga hindi sinasadyang pangyayari sa buhay. Isang pag-aayos ng mga gawa, tulad ng mga sinaunang ritual na nagsasabi tungkol sa mga bayaning nakamit ang karunungan sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga resulta ng kanilang mga aksyon at paghahanap ng paraan upang gawing mabuti ang mga ito. Karaniwang natatakot ang mga tao sa ideyang ito ng pagtanggap sa mga hindi inaasahang resulta ng kanilang mga gawa dahil inaakala nilang ito ay magdudulot ng pagkakasala o pagkabalisa. Ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang pag-unawa sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon ay kailangan para makamit ang tunay na kagalingan at pagkakatauhan. Sa panahon ng prosesong ito, natututunan nating maunawaan ang mga paraan kung paano ang ating mga aksyon ay maaaring makaapekto sa iba at sa ating sarili, mga paraan upang harapin ang mga resulta ng mga desisyon na ating ginawa, at mga paraan upang gawing mabuti ang mga sitwasyong tila hindi ka nais-nais.
Kung ang ahas ay namatay sa panaginip, ito ay sumasagisag sa ating pag-unawa na ang ilang mga aspeto ng ating buhay o ng ating sarili ay kailangang tapusin para makapagsimula ng bago. Mga bagay na hindi na nagsisilbi sa ating ikabubuti at kailangang hayaan ng umalis para makapagpatuloy tayo sa paglago. Kung ang ahas ay hindi namatay, ito naman ay sumasagisag sa ating kakayahang harapin ang mga sitwasyon ng may pag-asa at pag-ibig, na kahit na may mga hindi inaasahang pangyayari, mayroon pa ring pagkakataong gumawa ng mabuti at magbago ng direksyon. Maaari itong magdala ng kagalakan sa ating puso sa simula, ngunit sa huli ay nagdudulot ng kapanatagan dahil natututunan nating mamuhay ng may pag-unawa sa lahat ng aspeto ng ating mga aksyon at desisyon. Ang pag-apak sa ahas ay nagsisilbing gabay sa paglalakbay na ito, bagamat maaaring mukhang mahirap sa una. Ito ay nandyan upang tiyakin na tayo ay sumusunod sa tamang landas ng pag-unawa at na makakamit natin ang karunungang nararapat sa atin bilang mga nilalang na may kakayahang gumawa ng mga desisyon at harapin ang mga resulta nito. Isa pang lihim na mensahe ng pag-apak sa ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga puwersa ng pagpapanatili ng balanse at pag-aayos, at sa mga tradisyon ng mga tagapag-alaga, mediator, at mga tao na natutunan na gamitin ang kanilang kakayahang harapin ang mga hindi inaasahang sitwasyon sa buhay. Sa maraming kultura sa buong mundo, ang ahas ay iginagalang bilang simbolo ng balanse at pagbabago ng mga kaalaman tungkol sa mga paraan ng pag-aayos ng mga bagay na tila nawawalan ng kontrol, at ng mga puwersa na nagdudulot ng pagbabago sa mundo sa pamamagitan ng mga aksyong ating ginagawa. Kapag ang ahas ay napapadaan sa ating mga paa sa panaginip, maaari itong nangangahulugang tayo ay tinatawag na buksan ang ating sarili sa mga kaalamang ito, na maaaring hindi matutunan sa mga paaralan kundi sa pamamagitan ng ating sariling karanasan sa pagharap sa mga hindi inaasahang pangyayari, pagbabasa ng mga kwento tungkol sa mga bayaning nagtagumpay sa mga hamon ng kanilang mga aksyon, at mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga taong may karanasan sa pag-aayos ng mga sitwasyon na tila komplikado. Maaari itong magpahiwatig na may mga kasanayan tayo sa pagpapayo sa mga taong nagkakaproblema, sa paglutas ng mga hidwaan na dulot ng hindi sinasadyang aksyon, o sa paggawa ng mga bagay na maaaring makatulong sa iba na harapin ang mga resulta ng kanilang mga desisyon, mga bagay na hindi natin napapansin dahil mas nakatuon tayo sa mga praktikal na pangangailangan ng buhay. Halimbawa, maaari nating subukang maglaan ng oras para sa mga gawaing nagdudulot sa atin ng pag-unawa sa mga epekto ng ating mga aksyon, sumali sa mga grupo ng mga tao na nag-aaral ng mga paraan ng paglutas ng mga problema, o makipag-usap sa mga taong may karanasan sa pagharap sa mga hindi inaasahang pangyayari upang matuto mula sa kanilang karunungan. Ang pag-apak sa ahas ay nagpapahiwatig na oras na para tuklasin ang mga kasanayang ito at gamitin ang mga ito upang buhayin ang ating kakayahang makipag-ugnayan sa iba at tulungan ang iba na makamit ang kanilang sariling kagalingan. Bukod sa mga aspeto ng sarili, ang pag-apak sa ahas ay maaari ring magdala ng mensahe tungkol sa ating mga relasyon sa iba at sa mga sitwasyon sa buhay na tila nangangailangan ng pag-unawa at pag-aayos ng mga hindi sinasadyang hidwaan. Minsan, ang ating mga relasyon ay napapailalim sa hindi pagkakaunawaan o hidwaan dahil sa mga aksyon natin na hindi sinasadyang nakasakit o nakapagbigay ng hindi magandang impresyon sa iba. Ang pag-apak sa ahas sa panaginip ay maaaring ipaalala sa atin na kailangan nating maging mas maingat sa mga salita at aksyon natin, na kilalanin ang mga emosyong nararamdaman ng iba at hanapin ang paraan upang ayusin ang mga sitwasyong dulot ng ating mga gawa. Maaari itong magpahiwatig na may mga bagay tayong nararamdaman na hindi natin maiparating sa iba ng maayos, mga damdamin o pangangailangan na kailangang maunawaan at suportahan ng mga taong mahal natin upang maiwasan ang mga hindi sinasadyang hidwaan. Sa halip na hayaan ang mga problema na lumaki sa ating mga relasyon dahil sa kawalan ng pag-unawa sa mga epekto ng ating mga aksyon, ang panaginip ay nagsasabi na kailangan nating harapin ang mga ito ng may tapang at pag-unawa, upang ang ating mga relasyon ay maaaring lumago at maging mas malakas at makabuluhan. Maaari rin itong magpahiwatig na kailangan nating maging mas maunawain sa mga damdamin at pangangailangan ng iba, na kilalanin na ang bawat isa ay maaaring gumawa ng mga aksyong hindi sinasadyang nakakasakit, at nabigyan sila ng pagkakataong ayusin ang mga bagay at magbago ng mabuti. Ang pag-apak sa ahas ay maaari ring kumakatawan sa isang bagong yugto ng buhay na puno ng pagkakataong gamitin ang ating mga kakayahan sa pag-unawa at pag-aayos ng mga sitwasyon para sa ikabubuti ng lahat.
Minsan, ang buhay ay nagdadala sa atin ng mga sitwasyon na tila nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa mga hindi sinasadyang epekto ng mga aksyon ng ibang tao. Tulad ng pagtulong sa mga kaibigan o kasapi ng pamilya na nahaharap sa mga resulta ng kanilang mga desisyon, paglahok sa mga gawain ng komunidad na naglalayong ayusin ang mga problema dulot ng mga hindi sinasadyang pangyayari. O pagharap sa mga pagbabago sa ating buhay na dulot ng mga aksyon ng iba na hindi natin inaasahan. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang mga gawaing ito ay nangangailangan ng espesyal na kakayahan o lakas. Ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang lahat tayo ay may kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang at pag-unawa sa mga epekto ng mga aksyon ng sarili at ng iba. Ang pag-apak sa ahas ay sumasagisag sa lakas at kakayahan na nasa loob natin na makapagbago ng direksyon ng mga sitwasyon, isang enerhiya na nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga sitwasyon ng may karunungan at pag-ibig. Kapag tinatanggap natin ang mga pagkakataong ito ng may bukas na puso at isipan, natututunan nating kilalanin ang ating sarili bilang mga tagapag-ugnayan at tagapagbago, matuklasan ang ating mga kakayahan sa pag-aayos at paglutas ng mga problema, at makamit ang mga bagay na dati nating akalain na imposible. Ang pag-apak sa ahas ay nandyan upang gabayan tayo sa prosesong ito, upang ipaalala sa atin na tayo ay may mahalagang papel na gagampanan sa paghubog ng kinabukasan ng mundo at sa pagpapalaganap ng kagalingan, pag-ibig, at pagkakaisa sa lahat ng nilalang na nakakasalamuha natin. Isa pang mahalagang aspeto ng pag-apak sa ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa ating mga pangarap na may kinalaman sa paglikha ng mga bagong paraan ng pagharap sa mga hindi inaasahang pangyayari at sa ating kakayahang magdulot ng positibong pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa ating paligid. Sa maraming kultura, ang ahas ay iginagalang bilang simbolo ng pagbabago at pag-inobasyon, ng kakayahang lumikha ng mga bagong paraan ng pamumuhay na mas naayon sa ating mga pangangailangan sa pag-unawa sa mga epekto ng mga aksyon. Ang pag-apak sa ahas ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabagong ito ay dapat na nakabatay sa mga prinsipyo ng karunungan, pag-ibig, at pagkakapantay-pantay, na kailangan nating turuan at ipakita sa iba upang makagawa tayo ng mga pagbabago na makakapagbigay ng positibong epekto sa buhay ng maraming tao. Karaniwang kinokontrol ng mga tao ang kanilang mga pangarap o ideyang makakapagbago ng buhay dahil sa takot sa pagkakaiba sa iba o sa mga paniniwalang hindi sila makakapagbago ng buhay ng iba. Ngunit ang pag-apak sa ahas ay nagsasabi na ang mga pangarap na ito ay bahagi ng ating natural na pagkatao bilang mga nilalang na may kakayahang mag-isip, maramdaman, at gumawa ng mga desisyon na may kahalagahan. At maaari nating gamitin ang mga ito bilang puwersa para sa pag-unlad at pagbabago ng buhay ng mga tao sa ating paligid. Kapag natutunan nating yakapin at igalang ang mga pangarap na ito, natututunan din nating mas mahusay na makipag-ugnayan sa ibang mga tao na may parehong adhikain. Makita ang mga pagkakataong makapagbigay ng suporta sa mga taong nangangailangan ng tulong sa pagharap sa mga resulta ng kanilang mga aksyon. At lumikha ng mga paraan upang makamit ang mga layuning ito na nagdudulot ng mas malalim na pagkakaisa sa sarili at sa lahat ng tao na nakikita natin araw-araw. Sa huli, ang pinakamahalagang lihim na mensahe ng pag-apak sa ahas sa panaginip ay ang paalala na ang tunay na kahalagahan ng ating pag-iral ay nasa ating kakayahang harapin ang mga resulta ng ating mga aksyon at desisyon ng may tapang at pag-unawa, na hindi kailangan nating hanapin ito sa labas o sa mga material na bagay na pansamantala lamang. Karaniwang hinahanap ng mga tao ang kaligayahan sa mga bagong gamit, mataas na posisyon sa trabaho, o malaking halaga ng pera. Ngunit ang pag-apak sa ahas ay nagsasabi na ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay nagmumula sa loob, sa pagkilala sa ating sarili bilang mga nilalang na may kakayahang gumawa ng mga desisyon at harapin ang mga kahihinatnan nito. Sa pagtanggap sa ating mga responsibilidad at kakayahan na gawing mabuti ang mga sitwasyon, at sa pagyakap sa ating tunay na layunin sa buhay na may kinalaman sa pag-unawa, pag-ibig, at pagpapalaganap ng kagalingan sa lahat ng nilalang. Ang paglalakbay tungo sa pag-unawa na ito ay hindi palaging madali. Maaaring mangailangan ito ng maraming oras, pagsisikap at pagpapakumbaba. Ngunit ang pag-apak sa ahas ay nandyan upang gabayan tayo sa bawat hakbang ng daan, upang ipaalala sa atin na ang bawat pagkakataong harapin ang mga resulta ng ating mga aksyon ay isang pagkakataon para sa paglago, at na ang liwanag at lakas na nasa loob natin ay maaaring magbigay ng liwanag sa ating sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mensahe ng pag-apak sa ahas, natututunan nating maging mas maunawain, mas buo, at mas malapit sa ating tunay na sarili, at sa gayon, maaari nating ibahagi ang ating liwanag at karunungan sa iba, na nagdudulot ng positibong pagbabago sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating komunidad, at sa buong mundo.
Muli, maraming salamat sa pakikinig. Naway hindi ka lang po basta nasiyahan, kundi may natutunan at naintindihan ka rin. Hanggang sa muli.